Dito tayo, sunod, mga kababayan. Ano yan? Eto na, mga kababayan. Itong kay, Erwin Tulfo. Ano yung kay Erwin Tulfo? Nako, eto mga kababayan. Grabe. Erwin Tulfo, mga kababayan, nakita na natin, no? Galit na galit mga DDS. Sobrang galit na mga DDS. Pati issue ni Montulfo na binugbog ni Rimart Santiago, binalik na nila. Yung issue ni Erwin Tulfo na hindi daw Pilipino kasi ganito ganyan, binalik na nila yung issue. Kasi bakit? Kinalaban kasi ni Erwin Tulfo ngayon ang Chinese Embassy. Ngayon mga kababayan, no, pakinggan nyo po ito or basahin ko lang. Sa tingin nyo mga kababayan, tama ba ang pinaglalaban ni Erwin Tulfo para sa Pilipinas o hindi? Ito. Ito mga kababayan. Ito po, basahin ko lang mga kababayan. Video pa lang. Ang opisyal ng Chinese Embassy pinalalayas kung ayaw respetuhin ang ating mga karapatan. Detalye na balita mula kay Raymond Padpan, Saris 28. Raymond, good morning. Ayan. Anumang oras ay maaaring lumayas ang mga opisyal ng Chinese Embassy na ayaw kilalanin ang ating mga karapatan bilang isang bansa. Ito ang deklarasyon ni Senador Erwin Tulfo matapos kontinangin ng Chinese Embassy ang pahayag ng ilan nating mga opisyal hinggil sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Tulfo, walang karapatan ng mga opisyal ng Chinese Embassy na sitahin ang ating mga opisyal na nagsasalita tungkol sa pangangamkam ng China sa ating mga teritoryo. Una nito sinita ni Chinese Embassy Deputy Spokesman Go Wei, si Commodore J. Tariela, ang spokesman ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, nang ipinakita ang isang artificial intelligence o AI-generated video ni Chinese President Xi Jinping. Naggalit na galit at ipinapakita ang kanyang lakas na may hawak na bangka at may bandira ng Pilipinas. Para sa Chinese Embassy, hindi lisensya ang freedom of speech para siraan ang leader ng ibang bansa. Ngunit hit ni Tulfo kung hindi gusto ng mga opisyal ng Chinese Embassy kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, ay maaari silang lumayas anumang oras. Tama! Bahay natin ito at sarili natin ang ating mga patakaran. Ang freedom of speech ay nakapaloob sa ating saligang batas. Dagdag pa ng senador, palibhasa ay walang freedom of speech sa China, ikinukulong ang mga Salamat po kritiko, sa pinatatahimik nagpalitan. ng media at kontrolado ang opinion doon. Payo ni Senator Erwin sa mga opisyal ng Chinese Embassy, kung gusto nyo lang sila respetuhin, dapat ay marunong din silang respeto sa ating saligang batas, mga opisyal natin, ang ating freedom of speech ng simpleng katotohanan na ang Pilipinas ay ating bansa at hindi sa kanila. Diba? Ito si RH1. Kita nyo mga kababayan, kasi ganito kasi ang nangyari. Marami kasing patakaran ang China na sinasabi nilang One China Policy. So ngayon mga kababayan, bakit tayo, Pilipinas, susunod sa One China Policy, Pilipinas nga tayo? Hindi porkit meron silang opisina dyan na tinatawag na Chinese Embassy, ay pagmamay-ari na nila ang lupa na Chinese Embassy. Ang tanong mga kababayan, bakit tayo susunod sa kanila? Kung bubombahin tayo ng water cannon, ngingiti lang tayo, gaganon? Kasi binumba ka ng water cannon? Kung tatagain yung daliri mo na Coast Guard ka, gaganon ka rin? Kasi China sila? Diba? Ngayon mga kababayan, galit na galit ang mga DDS, sabi agad nila, bakit hindi na lang daw si Erwin Tulfo ang palayasin? Hindi naman daw Pinoy. Ito na, usaping Pinoy. Kung hindi Pinoy, edi sana disqualified na yan. Hindi na yan mananalong senador. Ganito yan mga kababayan. Ulitin ko na naman mga DDS Baka nakalimutan ninyo. Pinaglaban ko rin yan noon. Tuwang-tuwa pa nga ako kung paano ni Digong palayasin ang mga Amerikanong sundalo, ang mga Amerikanong diplomat at mga Amerikanong reporter, pinagmumura niya. Baka nakalimutan ninyo. Kasi ang sabi ng mga DDS kanina sa comment, ang lakas daw ng loob ni Erwin Tulfo na magpalayas ng Chinese
official sa Chinese Embassy, hindi naman daw siya presidente. So ngayon mga kababayan, bakit? Nung panahon ba ni Digong, pinaalam ba niya sa atin kung paano niya palayasin ang mga sundalong Amerikano, yung mga American reporter, at yung mga diplomat, kung paano niya pinapalaya sa Pilipinas lahat? Nakalimutan niyo ba kung paano ni Digong pagmumurahin si Barack Obama, pati ang American Embassy, US Embassy sa Pilipinas? Nalaman niyo ba 'yon? Baka nakalimutan ninyo kung paano ni Digong palayasin. 'Di ba? Kaya bago kayo magmalinis na may karapatan ba si Erwin Tulfo magpalayas? Meron. Bakit? Senador siya eh. Mambabatas siya. Bakit walang karapatan ang isang mangbabatas magpalayas sa mga opisyalis na hindi naman yan opisyalis ng Pilipinas? 'Di ba? Sino ang dapat masunod? Si Erwin Tulfo na senador o yung embassy officer ng China? Hindi naman yan mga opisyalis dito sa ating bansa. Sila ay mga pumunta lang dyan. Kumbaga, nakikitayo lang ng pwesto yan para kung sakali may mga Chinese pumunta dito na magbigay ng negosyo, magnegosyo, makakalusot. 'Di ba? Pero kung tutuusin, kung meron man sa kanila kung sino ang may karapatan, si Erwin Tulfo, kasi Pinoy siya, senador siya, mambabata siya. Biruin niyo kung naalala ninyo si Francis Tolentino kung paano bantaan ng China. Kasi 'di ba nabuko ni Francis Tolentino yung panunuhol ng China at kumuha sila ng isang firm, kumuha sila ng isang grupo ng parang call center company sa Pilipinas, tapos mag-o-offer it para siraan ang administrasyon ni Marcos. Nakalimutan nyo yon mga kababayan? Ito kung paano gawin ng China at i-persona ng grata pa si Francis Tolentino sa lugar nila na mga nasasakupan. 'Di ba? Ang lakas ng loob na ang China ang magbigay na hahatulan at ikukulong daw si Francis Tolentino, samantalang sila ay nakikiupo lang naman dito sa atin, kumbaga nakikihiram lang ng upuan. Siya na yung may-ari, 'di ba? Kita mo 'yan, ito Francis Tolentino. Ayan, wait lang. China. Ito 'yan mga kababayan. Pinatawa ng Chinese Foreign Ministry ng tinawag nitong parusa si dating Senador Francis Tolentino dahil sa inasal nito kaugnay ng mga issue na may kinalaman sa China. Kita mo, papatawan mo yung senador samantalang bisitor ka lang sa Pilipinas. Ang lakas ng loob mong magpataw. Sige nga, papatawan daw ng China si Tolentino. Kasi bakit? Nabisto ni Tolentino yung pagbabayad nila. Kaya ngayon mga kababayan, yung mga nasa Chinese Embassy, magsilayas kayo dito sa Pilipinas. Wala kayong bilang. Bakit? Ano bang naitulong nyo sa amin dito sa embassy ninyo? Bakit? Nagbibigay ba kayo ng tax dyan? Nakiki-share lang kayo dyan ng labiyesa lang yung inupahan ninyo dyan Pinagbawalan siya pumasok sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau. Tugon ni Tolentino, isa raw karangalan para sa kanya na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sabi pa nga ni Digong noon, ayaw ko kasi ilang libong Pilipino ang pinatay ng mga Amerikano. Ayaw ko sa Amerika, ninakaw nila ang kampana. Putang ina ngayon, ang Chinese nga, di ba? Embassy lang yan, hindi naman parte ng government official, pero ang lakas ng loob nilang manakot. Bakit? Hawak ba tayo ng China? Bakit? China na ba ang Pilipinas? Ni hao, shi fao, shi fu, Xi Jinping gurgur? Ganun na ba ang salita natin? Kumakain na ba tayo ng tipaklong? Kailan ba kayo nakakita ng lugaw ang sahog ay sawa? Hindi naman. Bakit? Kumain ba tayo ng alakdan? Kumain ba tayo ng panike? Wala, oy! Diyos ko, Isang araw lang matapos ang termino sa Senado ni Francis Tolentino, agad naglabas ang anunsyo ng Chinese Foreign Ministry. Bawal tumuntong ang dating senador sa Chinese mainland, sa Hong Kong at Macau. Ano gagawin Sanction dyan? o parusa raw ito ng China kay Tolentino sa anilay egregious o napakasamang inasal nito pagdating sa mga isyong may kinalaman sa China. Si Diba? Tolentino ang pangunahing sponsor at isa sa mga may akda ng naisabatas ng Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act sa Senado na nagdeklara ng soberanya at jurisdiction sa internal waters, territorial sea at archipelagic waters sa bansa.
Mga batas na mariing pinalaga ng China at ilang linggo lang bago matapos ang kanyang termino, naibunyag sa pinangunahan niyang Senate investigation ang pang-ESP o ng China sa bansa. Dagdag ng China Foreign Ministry, Diba? meron daw talagang pagbabayaran sa pananakit sa interes ng China. Hindi naman natitinag Magbabayad daw si Tolentino dahil binara ang interes nilang nakawin ang lupa natin. Kita nyo? Magbabayad si Francis Tolentino dahil nabisto ang pagkamkam nila ng Spratly Island. Hindi nila nakuha ang Spratly, hindi, actually natayuan na nila Hindi nila nakamkam itong mga minerales, magbabayad si Francis Tolentino. Kita nyo yan, mga kababayan? Biruin mo, ganyan ang mga Chinese. Maskin si Digong Trinidor, kita nyo? Pumunta si Digong ng Hong Kong, nag-file ng asylum, hindi pinayagan. Diba? Kita nyo, mga kababayan? Anong sabi ni Erwin Tulfo? Erwin Tulfo, Chinese Embassy. Ito mga kababayan. Panoorin natin. Isa na naman to sa mga klase. The Chinese embassy is being a bad guest here. Masyado namang pa-victim ang pag-uugali ng Chinese embassy dito sa Manila. Sumulat kayo kay DFA Secretary Lazaro asking for a decisive action doon sa ginagawang mga banat ng Chinese embassy sa ilan natin mga official. Particular dito po kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Yung mga recent na actuations nila laban kay Commodore Tariela na tumitindig lamang ng tama para sa ating national interests at dinedepensahan yung ating Navy, Coast Guard, mangingisda, pati yung ating kalikasan. Ang pag-atake sa kanila ng Chinese Embassy ay paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Di ba? Yung pagbubomba ng water cannon, tayo pa ang may kasalanan? Tayo ang binumba, tayo ang makukulong. Ano yun? Tandaan nyo po mga Chinese, with all the respect, all Chinese national here in the Philippines, you are not owning this country. This is Philippines. We are Filipino. You are not Filipino. You are only a tourist here in our country. If you want to be you respect us also. Diba? If you want respect from the Filipino people, you should respect us as a Filipino. You should respect and you should what we call this respect our sovereignty, no? You should follow the rules, what the Philippine rules. Yeah? If you did not follow the rule in the Philippines, so you can go out. Don't come back. Because you bring COVID here in our country. You bring fake products. Yeah? You bring fake foods. Yeah? Especially the smuggled goods, smuggled vegetables, smuggled meat. Yeah? And that's the reason why our farmers, ganun yun mga kababayan. Di ba nag-English ako? Buti pa nga ako, isrit-isrit yung English ko Si Sarah nga, nagnihaw, sipaw, sipo, siwimping gurgur na Di ba? Sa lahat ng mga Chinese national na nandito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung nakita niyo yung Chinese national doon sa BGC na sinigaw-sigawan yung lalaki, kung ako ginaganong-ganon, dudugo yung ngoso nun. Tapos siya pa yung malakas, siya pa yung matapang. Di ba? Ay, Diyos ko. Kita niyo mga kababayan. We have to respect the one China policy. Tama po. Ano ba yung one China policy na yan? Sumusunod tayo sa gusto nila. Alright. The problem now is, paano naman tayo? Paano naman po si Eddie? Tinatrato na parang langgam at kayang-kayang apak-apakan lang po tayo. There is no more respect. Ika nga. While we respect what they want, while we don't want to interfere in their affairs between China and Taiwan, but what about our position? As neighbors, na they can just trample, they can just come into our territory and interfere with our affairs? Siguro, Madam Chair, sa akin lang po, I mean, this does not reflect
the opinion of the committee. Rather, it's a personal opinion. I think it's high time that we think our position if we must continue to observe this one China policy. Because of the fact na hindi naman po ginagalang tayo while we respect what they want. You understand where I'm coming from, Madam Secretary. While we respect what they want. One China policy kami ito, huwag kayong makialam. What about us? What about our rights? Our rights at the West Philippine Sea. They can come in and out and wala tayong say. To the point that our personnel, our Coast Guard and Navy personnel being harassed, our fishermen driven away back to our shores. I mean, I don't know, but on my opinion, Madam Secretary, we really have to think of this position. I mean, Diba? Biruin mo, tayong Pilipino susunod sa One China policy. Pero binumba ka ng water cannon, tapos pag lumaban tayo, kailangan sumunod sa One China policy. So ano bang rason kung bakit bubumbahin ka ng water cannon? At bakit kapag bawalan pumunta sa isla na puro naman Pilipino yung hahatdan ng mga pagkain? Yung mga sundalo maghahatid ng pagkain, bigas, ulam, dilata na supply doon sa mga kapwa nila sundalo na na-assign doon. So bakit pagbawalan sila? Ilupa ng Pilipinas yan. Tandaan nyo, all Chinese national and the Chinese government. Philippines is not own China. If you believe what Duterte or late president actually, buhay pa pala, ex-President Duterte talking, why would China did not make Philippines is province of China? Only President Duterte do that, but all Filipino not. Di ba? Did ex-President Duterte confirm to the Filipino people that the China own Philippines? No. Di ba? Hindi siya nagkaganon. Hindi niya pinaalam sa amin, hindi niya kami sinisurvey kung papayag ba kami. Kung ngayon, mag-comment kayo sa comment section, papayag ba kayo gagawin tayong probinsya ng China? Sige nga. Baka ang akala ng mga Chinese at akala ng Chinese government na sinabi ni Digong na gagawing Philippines is province of China, ay okay na yun. Baka yun ang sa tingin nila. Tandaan ninyo, yung Davao City lang gawin yung province of China, wag yung Pilipinas, oy. Si Digong lang yung nagsalita. At si Digong hindi niya pagmamayari ang Pilipinas, presidente lang siya. Lang. Pero hindi siya ang may-ari ng Pilipinas.